Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa paghuhusga at pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Sabi nila, huwag mong husgahan ang isang aklat sa kanyang pabalat. Pero paano kung ang mismong pabalat na yon ay nagpapaalala sa iyo ng pinakamasakit na kabanata ng iyong buhay? Paano kung ang katabi mo sa isang paglalakbay sa himpapawid ay ang taong pinaniniwalaan mong sumira sa lahat ng pangarap mo? Mahigpit ang kapit ni Hiraya Montefalco sa handle ng kanyang mamahaling leather bag na nakapatong sa kanyang kandungan. Bawat yugyog ng eroplano habang naghahanda sa paglipad ay nagdudulot ng bahagyang pag-usog ng kanyang katabi. At sa bawat pagkakataong yon, halos hindi siya makahinga. Pakiramdam niya, isang maling galaw lang ay madudungisan ng kanyang suot na puting-puting business suit. Sumulyap siya mula sa bintana ng Amihan Air Flight 5J8197. Ang makapal na buhos ng ulan ay humahampas sa salamin na para bang nagbabadya ng isang paglalakbay na hindi magiging madali. Buntong hininga. Kung hindi lang dahil sa napaka-importanting deal na kailangan niyang isara sa Maynila, hindi siya sasakay sa eroplanong ito, lalo na sa ganitong panahon. At lalong-lalo na, hindi niya gugustuhing makatabi ang isang taong tulad nito. Muli niyang sinulyapan ang lalaking katabi niya. Nakayuko ito, ang siko ay nakatukod sa hita at ang mga kamay ay magkasalikop. Suot nito ang isang kupasing maong na pantalon at isang luma, kulay abo na jacket na may amoy ng ulan at ng kung anong luma at matagal nang nakatago. Mula sa kinauupuan ni Hiraya, kitang-kita niya ang pagod at lungkot sa mga mata nito. Kahit pa nakatingin lang ito sa sahig, ang buhok nitong medyo mahaba ay bahagyang basa pa. At ang balat nito ay mas maitim kaysa karaniwan. Tila ba nasunog sa araw at hinagupit ng maraming pagsubok. Isa siyang larawan ng kabiguan, isang larawan ng lahat ng bagay na kinamumuhian at iniiwasan ni Hiraya sa kanyang buhay. Napairap siya sa isip. Sa dinami-dami ng pwedeng makatabi sa business class, bakit ito pa? Hindi niya maintindihan kung paano nakakuha ng ticket sa ganitong section ang isang taong tulad niya. Baka nanalo sa raffle, o baka naman may mabait na kumpanyang nagbigay bilang bonus. Ano man ang dahilan, nakakainis. Ang tagumpay na tinatamasan niya ngayon ay pinaghirapan niya. Binuo niya ang kanyang kumpanya mula sa abo ng trahedyang iniwan ng isang taong tulad din nito. Isang iresponsable, walang kwentang tao na sumira sa buhay ng kanyang ama. Ang alaala ay kusang bumalik. Ang imahe ng kanyang amang, si Captain Eduardo Montefalco, isang respetadong piloto. Ang balita ng pagbagsak ng maliit na eroplanong sinasakyan nito. At ang pangalang paulit-ulit na binabanggit sa investigasyon. Hangin Dalisay, isang pangalang isinumpa niya habang buhay, isang pangalang naging simbolo ng lahat ng nawala sa kanya. Dahil sa kapabayaan ng taong yon, nawala ang kanyang ama, nawala ang kanilang yaman, at nawala ang kanyang mga pangarap. Ngunit bumangon siya, nagsumikap siya. At ngayon, siya si Hiraya Montefalco, ang CEO ng sarili niyang kumpanya. Ang lahat ng mayroon siya ngayon ay patunay na hinding-hindi siya magiging katulad ng mga taong yon. Habang abala sa pag-iisip si Hiraya, may biglang nahulog mula sa bulsa ng jacket ng kanyang katabi. Isang maliit, luma, at tupit-tuping litrato. Gumulong ito at huminto malapit sa kanyang paa. Bago pa man ito makuha ng lalaki, nasulyapan ito ni Hiraya. Isang kupas na larawan ng dalawang lalaking nakauniporme ng piloto, magkaakbay at nakangiti sa harap ng isang maliit na eroplano. Ang isa ay mas matanda, ang isa naman ay mas bata. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay kamag-anak nitong piloto
Isang pangarap na hindi nito naabot. Mabilis na dinampot ng lalaki ang litrato at maingat na isinilid pabalik sa kanyang bulsa na para bang isa yung napakahalagang kayamanan. Fasten your seatbelts. We are now preparing for takeoff. Ang boses ng piloto mula sa intercom ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Humigpit ang kapit niya sa kanyang bag nang maramdaman niya ang unti-unting pag-angat ng eroplano. Ang pag-alog ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Sa labas, ang kulay-abong kalangitan ng Puerto Calinaw ay tila lumulunok sa kanila. Habang tumataas sila, lumalakas din ang pag-alog. Ngunit maya-maya lang, isang biglaang, malakas na yugyog ang nagpatili sa lahat. Ang eroplano ay tila nahulog ng ilang talampakan. Narinig ang kalansing ng mga bagay mula sa overhead compartments. Ang ngiti sa mukha ng mga flight attendant ay napalitan ng pag-aalala. Si Hiraya Sanendiha, na sanay sa paglalakbay, ay napakapit ng mahigpit sa kanyang armrest. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Nang biglang, flicker, flicker. Namatay ang lahat ng pangunahing ilaw sa loob ng cabin. Ang tanging liwanag na natira ay ang malamlam na kulay pula ng mga emergency exit signs. Ang mahinang bulungan ng mga pasahero ay naging malakas na ungol ng takot. At sa gitna ng kadiliman at kaguluhan, isang boses ang narinig mula sa intercom. Boses ng kapitan, ngunit hindi na ito kalmado. Puno ito ng hindi maikakailang sindak at tila nagmamadali. Cabin crew, prepare for emergency. Click! Ang intercom ay naputol. Ang natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan na sinasabayan lamang ng ugong ng makina at ng walang tigil na hagupit ng ulan sa laba. Ang katahimikan sa loob ng eroplano ay mas nakakatakot pa kaysa sa sigawan. Bawat pasahero ay tila napako sa kanilang kinauupuan, ang kanilang mga mata ay dilat na nakatitig sa kawalan, naghihintay sa kung anong susunod na mangyayari. Ang bawat pag-alog ng eroplano ay nagdudulot ng sabay-sabay na paghinga ng takot. Para kay Hiraya, ang hangin sa loob ng cabin ay tila nauubos. Ang dibdib niya ay naninikip, hindi dahil sa seatbelt, kundi dahil sa purong sindak na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ilang sandali pa, isang kaluskos ang narinig mula sa intercom. At pagkatapos, isang boses. Si Diwa Salazar, ang head flight attendant. Sinusubukan niyang maging kalmado, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitatago. Mga Ginoo, at manatili po tayong kalmado. Nagsimula siya, ang bawat salita ay tila pinipiga. Nawalan po kami ng komunikasyon sa ating kapitan. He is unresponsive. Pinipilit po naming kontakin ang co-pilot. Please, manatili po kayo sa inyong mga upuan at higpitan ang inyong mga seatbelt. Ang anunsyo, sa halip na magpakalma, ay nagsilbing gasolina sa apoy ng takot. Isang kolektibong hikbi ang narinig sa buong cabin. May mga nagsimula ng magdasal ng malakas. Ang iba ay umiiyak na lang sa kanilang mga upuan. Tapos na. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng pinaghirapan ni Hiraya, ang lahat ng binuo niya mula sa pagkasira, ay magtatapos sa ganitong paraan. Isang bakal na kabaong sa gitna ng kalangitan. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang boses ang pumukaw sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit mula sa kabilang aisle ang lumapit ng bahagya sa kanya. Si Lucio Corpus, isang kilalang negosyante na nakilala niya sa ilang business events. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit merong kakaibang talim sa kanyang mga mata. Miss Montefalco, ayos ka lang? Tanong nito. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Ito ay kapabayaan na hindi katanggap-tanggap. Ang mga trahedyang tulad nito ay palaging nagsisimula sa pagkakamali ng isang tao.
Ang mga salitang yun, pagkakamali ng isang tao. Para itong kidlat na gumising sa isang bangungot na matagal na niyang ibinaon. Biglang nag-iba ang ingay sa paligid niya. Ang mga iyak at dasal ng mga pasahero ay napalitan ng mga bulungan mula sa nakaraan. Naalala niya ang araw na yon. 10 taon na ang nakalipas. Ang tawag sa telepono. Ang mga mukha ng kanyang mga kamag-anak na puno ng awa. Ang mga salitang paulit-ulit niyang naririnig sa mga usapan. Human error. Kapabayaan. Sana'y sinigurado niya. At ang isang pangalan. Ang pangalang isinumpa ng kanyang pamilya. Ang pangalang naging sanhi ng kanilang pagbagsak. Hangin Dalisay. Isang pangalan na kasing kahulugan ng kamatayan. Isang pangalan na sumira sa kanyang perpektong mundo. Ang galit na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib ay biglang nagising. Isang pamilyar, mapait na apoy. Ang eroplanong ito, ang sitwasyong ito, ay isang malagim na pag-uulit ng kasaysayan. Muli, ang buhay niya ay nalalagay sa panganib dahil sa kapabayaan. At sa isip niya, ang lahat ng ito ay may iisang pinagmulan. Mga taong walang kwenta, walang pananagutan, mga taong tulad ng lalaking katabi niya ngayon at ng lalaking pumatay sa kanyang ama. Isang biglaang pagbagsak ng eroplano ang humilas sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Napasigaw siya, kasabay ng lahat. Sa unahan, nakita niyang halos mapaluhod na si Diwa. Ang kanyang propesyonal na tindig ay nawala na. Napalitan ng purong desperasyon. Hinablot niyang muli ang intercom. Ang kanyang boses ay basag na at nanginginig sa pag-iyak. Parang awa niyo na. Pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay narinig sa buong cabin. Mayroon po bang piloto sa inyo? Kahit sino pong marunong magpalipad ng eroplano? Parang awa niyo na po. Ang tanong ay lumutang sa hangin na puno ng takot at pawis. Walang sumagot. Ang huling sinag ng pag-asa ay tila namatay kasabay ng katahimikan. Ang mga iyak ay lalong lumakas. Ito na talaga. Wala nang pag-asa. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan at pagsuko, isang boses, mahina, pagod. Ngunit malinaw, isang salita lang ang binitawan nito, sapat na para marinig sa kanilang hanay. Ako. Automatikong napalingon si Hiraya sa pinanggalingan ng boses. Ang kanyang mga mata, nanlalaki sa gulat at hindi paniniwala, ay sinalubong ang mga mata ng lalaking kanina pa niya hinuhusgahan. Ang lalaking may suot na kupasing jacket at may itsurang larawan ng kabiguan. Ang lalaking katabi niya. Ang salitang ako ay kumawala sa mga labi ni Hangin Dalisay bago pa man niya ito mapigilan. Hindi iyon sigaw ng katapangan. Iyon ay isang bulong ng pagsuko sa tadhana na pilit siyang hinahabol kahit saan siya magtago. Sa loob ng 10 taon, ginawa niya ang lahat para maging anino, para mabura ang kanyang pangalan sa mundo. Ngunit sa isang iglap, sa loob ng bakal na ibon na ito, na lumilipad sa gitna ng sigwa, ang nakaraan ay humabol at sumampal sa kanya ng buong lakas. Dahan-dahan. Siyang tumayo. Ang bawat galaw ay tila may bigat ng isang dekada ng pagdurusa. Ang mga mata ng lahat ng pasahero ay nakatuon sa kanya. Isang pinaghalong pag-asa at matinding pagdududa. Ngunit hindi ang mga matang iyon ang nakikita niya. Isa lang ang tinitingnan niya. Si Hiraya. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi sa pag-asa, kundi sa purong lagim at galit. Para bang isang multo mula sa pinakamasamang bangungot nito ang biglang nagkatawang tao sa kanyang harapan. Nakita niya ang paggalaw ng mga labi nito, bumubuo ng isang pangalan na matagal na niyang hindi naririnig mula sa kanya. Ang kanyang pangalan, si Diwa. Ang flight attendant ay mabilis na lumapit sa kanya. Ang muka ay puno ng desperadong tanong. Totoo po ba? Piloto po kayo?
Bago pa man makasagot si Jean, isang sigaw ang pumunit sa tensyonadong hangin. Sigaw ni Hiraya. "Huwag! Hindi niyo siya pwedeng papasukin dyan." Ang tinig niya ay basag at puno ng matinding galit. Itinuro siya nito. Ang daliri ay nanginginig. "Siya si Hangin Dalisay, ang pumatay sa tatay ko." Ang mga salita ay tumama kay Jean na parang mga bala. Para siyang sinampal sa harap ng lahat. Ang ugong sa loob ng eroplano ay biglang naging mga bulungan ng akusasyon. Pumatay? Ano daw? Ang kislap ng pag-asa sa mga mata ng mga pasahero ay napalitan ng takot at galit. Sa sandaling iyon, tumayo si Lucio Corpus. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng matuwid na pagkagalit. "Narinig niyo?" Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa cabin. "Ipapahamak niya tayong lahat. Isang kriminal ang magpapalipad ng eroplanong ito." Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga pasahero ay nagsigawan, nagtutulakan, pilit na hinaharangan ng daan patungo sa unahan. Bawat mukha ay isang maskara ng panghuhusga. Bawat mata ay nanguusig. Sa isang iglap, hindi na ang bumabagsak na eroplano ang kalaban nila, kundi siya. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, nanatiling nakatitig si Jean kay Hiraya. Ang sakit na makita ang pagkamuhi sa mga mata nito ay mas matindi pa kaysa sa takot na mamatay. 10 taon. 10 taon niyang tiniis ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa para lang protektahan ang alaala ng taong pareho nilang minahal, ang kanyang ama. At ngayon, kailangan niyang harapin ang bunga ng pagkamuhing iyon para lang mailigtas ito. Kailangan niyang iligtas si Hiraya. Kahit pa ang kapalit nito ay ang habambuhay na pagkamuhi nito sa kanya. Wala na tayong oras. Narinig niyang sigaw ni Diwa. Sinusubukang itulak ang mga taong humaharang. Ang flight attendant, sa kabila ng sariling takot, ay tumingin sa mga mata ni Jean at nakita ang isang bagay doon. Hindi kabaliwan, hindi kasamaan, kundi isang bakal na determinasyon. Wala na tayong ibang pagpipilian. Sigaw ni Diwa sa mga pasahero. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na ipinanganak mula sa desperasyon. Itinulak niya ang isang lalaking humaharang at bumaling kay Jean. "Sumunod po kayo sa akin, sir." Gamit ang huling lakas na natitira sa kanya, nagsimulang maglakad si Jean. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa mga mapanghusgang tingin at masasakit na salita. Hindi niya sila pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng makina na pausna at ang tibok ng kanyang puso na sumisigaw ng isang pangalan, Hiraya. Pagdating niya sa harap, bago siya pumasok sa cockpit, hinarap niya si Diwa. "Ano man ang mangyari?" sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag. "Huwag ninyong hahayaang may lumapit sa pinto na ito." Tumango si Diwa, ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga mata. Pumasok si Jean sa loob. Ang pinto ng cockpit ay sumarado nang may malakas na kalabog. Ang ingay at sigawan mula sa cabin ay biglang naputol. Napalitan ng nakabibinging katahimikan ng maliliit na ilaw mula sa mga instrumento at ang walang katapusang dagundong ng kulog sa labas. Naiwan siyang mag-isa. Mag-isa kasama ang rumaragasang bagyo, ang mga multo ng kanyang nakaraan, at ang bigat ng 200 buhay sa kanyang mga kamay, kasama na ang buhay ng nag-iisang babaeng minahal niya, na ngayon ay naniniwalang isa siyang demonyo. Nang sumarado ang pinto ng cockpit, para itong isang hatol na ibinaba kay Hiraya, ang ingay sa paligid niya ay tila lumayo. Ang mga sigawan at pag-iyak ng mga pasahero ay naging isang malayong ugong na lamang. Ang tanging malinaw sa kanyang pandinig ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang kanyang buhay at ang buhay ng lahat ng tao sa eroplanong ito ay nasa kamay na ngayon ng lalaking sumira sa kanyang mundo. Ang demonyo ng kanyang nakaraan ang siyang magiging tagapagligtas nila. Ang kabalintunaan ay napakasakit
na para siyang nasusuka. Napaupo siya sa kanyang upuan. Ang mga tuhod ay nanghihina. Napatingin siya kay Lucio Corpus na nakatayo pa rin sa aisle. Ang muka ay isang maskara ng matuwid na galit at pag-aalala. Ngunit sa ilalim niyon, may nakita si Hiraya na kakaiba. Isang kislap ng, kasiyahan. Mabilis itong nawala. Marahil ay imahinasyon niya lang dala ng takot. Isang biglaang, marahas na pag-alog ang yumanig sa buong eroplano, mas malakas kaysa sa mga nauna. Ang mga bagahe mula sa overhead compartments ay nagsibagsakan. Ang mga sigawan ay lalong lumakas. Ito na. Naisip ni Hiraya. Ito na ang parusa. Ito na ang katapusan na idudulot ni Hangin Dalisay sa kanilang lahat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahanda ang sarili sa hindi maiiwasan. Ngunit hindi dumating ang pagbagsak. Sa halip, pagkatapos ng ilang sandali ng nakakatakot na pag-alog, unti-unting kumalma ang eroplano. Hindi ito naging ganap na stable. Imposible iyon sa gitna ng ganitong klaseng bagyo. Ngunit ang marahas na pagyugyog ay napalitan ng isang kontroladong pag-indayog. Tila isang bihasang mananayaw ang humawak sa eroplano at isinasayaw ito sa gitna ng sigwa sa halip na magpatangay dito. Ang pagbabago ay napakalinaw na kahit ang mga pinakanagpapanik na pasahero ay napansin ito. Ang mga sigawan ay napalitan ng mga hikbi ng pagtataka. At pagkatapos, isang boses ang muling narinig mula sa intercom. Ang boses na yon, ang boses niya. Mga Ginoo at ginang, nagsasalita ang inyong kapitan. Pansamantala. Ang boses ni Jean ay kalmado. May pagod, oo, ngunit walang bakas ng panik. Mayroon itong bigat at awtoridad na hindi narinig ni Hiraya kanina. Ito ay boses ng isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Isang boses na ipinanganak sa loob ng isang cockpit. Nasa gitna po tayo ng isang malakas na bagyo, ngunit ang eroplano ay stable na sa ngayon. Gagawin ko ang lahat para mailapag tayo ng ligtas. Manatili lamang po kayo sa inyong mga upuan at sundin ang lahat ng utos ng ating cabin crew. Ang anunsyo ay nagdulot ng isang alon ng kaginhawaan sa buong cabin. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang takot ay napalitan ng pagkamangha. Si Hiraya ay nanatiling tahimik. Ang isip niya ay naguguluhan. Paano? Paano nagagawa ng isang taong duwag at iresponsable na magpakita ng ganitong klaseng kontrol at kahinahunan? Ang Hangin Dalisay na kilala niya mula sa mga kwento ay isang halimaw. Isang pabayang piloto na naging sanhi ng kamatayan. Ngunit ang boses na naririnig niya ngayon ay boses ng isang bayani. Alin ang totoo? Sumulyap siya kay Lucio. Nakaupo na ito, ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa loob ng cabin. Nakatitig ito nang may matinding pag-aalala sa bintana, partikular sa kanang pakpak ng eroplano. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tila hindi siya natutuwa sa biglaang pagbuti ng sitwasyon. Ang intercom ay hindi ganap na pinatay. May isang mahinang kaluskos na natira, sapat lang para marinig ang mga nangyayari sa loob ng cockpit kung ikaw ay malapit at nakikinig ng mabuti. At narinig ito ni Hiraya. Narinig niya ang mahinang bulong ni Jean na tila kinakausap ang kanyang sarili o marahil ang eroplano. Kaya natin to, matandang kaibigan, tulad ng dati. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ni Hiraya. May pamilyaridad sa tono niya, isang uri ng pagmamahal na para lamang sa isang bagay na matagal na niyang kasama. Hindi iyon boses ng isang estranghero sa makina. Iyon ay boses ng isang taong umuuwi. At sa sandaling iyon, habang ang isip ni Hiraya ay nalulunod sa pagkalito at pagdududa, boom! Isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa kanang bahagi ng eroplano. Ang cabin ay napuno ng ilaw mula sa isang maikling pagliyab sa labas na sinundan ng kadiliman.
Ang mga pulang ilaw ng emergency ay nagsimulang mag-flash ng walang tigil. Ang eroplano ay biglang kumiling ng matarik pakanan na nagdulot ng panibagong alon ng sigawan at pagbagsak ng mga gamit. At mula sa intercom, ang kalmadong boses ni Jean ay nawala. Napalitan ito ng isang sigaw. Isang sigaw hindi ng takot, kundi ng galit at hindi paniniwala. Nawalan ako ng isang makina. Sinasadya to. Ang pagsabog ay isang suntok na direktang tumama sa kaluluwa ni Jean. Naramdaman niya ang marahas na paghila ng eroplano pakanan na para bang isang higanting kamay ang humablot sa pakpak nito at pilit itong ibinabagsak. Ang mga pulang ilaw ay kumikislap sa buong control panel, isang symphony ng panganib. Ang altitude ay bumabagsak ng mabilis. Engine number 2 failed. Critical failure. Hindi! Mariing bulong ni Jean sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumikilos, halos may sariling isip. Pilit niyang nilalabanan ang paghila ng yoke, ang kanyang mga braso ay nanininigas sa puwersa. Hindi aksidente to. Ang isang makina ay maaring masira. Nangyayari iyon. Ngunit hindi ganito. Hindi sa ganitong paraan. Ang pakiramdam. Pamilyar ito. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na huli niyang naramdaman 10 taon na ang nakalipas. Ang tunog ng mga alarma ay biglang humina sa kanyang pandinig. Napalitan ng isang alaala na pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na hukay ng kanyang isipan. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat. Siya ay isang batang piloto, puno ng pangarap at paghanga, habang maingat niyang sinusuri ang bawat pulgada ng maliit na Cessna na pag-aari ng kanyang idolo, si Kapitan Eduardo Montefalco. Ang amoy ng aviation fuel at ang pangako ng kalangitan ay ang kanyang buhay. Mag-iingat ka sa biyahe, Kap, sabi niya nang may ngiti nang dumating ang matandang piloto. Palagi naman, Jean, sagot ni Kapitan Montefalco. Tinapik siya sa balikat. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko sa alaga ko na ito kapag wala ako. Isang boses ang sumabat mula sa kanilang likuran. Isang napakagandang araw para lumipad, Kapitan. Napalingon sila. Si Lucio Corpus, isang batang negosyante na kakompetensya ng kumpanya ni Kapitan Montefalco, ay papalapit. Nakangiti ng malapad. Ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lucio, bati ni Kapitan Montefalco, formal ngunit may distansya. Napadaan ka. May aasikasuhin lang, sabi ni Lucio bago bumaling kay Jean. Ikaw pala si Hangin, ang batang henyo. Narinig ko ang galing mo. Pinalo ni Lucio ng bahagya ang kanyang balikat. Maingat ka sa pag-check, ha? Lalo na dyan sa fuel line. Mahirap na. Idinuro ni Lucio ang isang bahagi ng makina at sa loob ng 2, marahil 3 segundo, ay napabaling doon ang atensyon ni Jean. Isang simpleng pag-iiba ng tingin, isang maliit na distraction. Nang ibalik niya ang kanyang tingin, tapos na ang usapan. Si Lucio ay nagpaalam na at si Kapitan Montefalco ay sumakay na sa kanyang eroplano. Kumakaway. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niyang buhay Ang imahe ng pagsabog noon at ang pagsabog ngayon ay naghahalo sa kanyang isipan. Ang metal na umuungol, ang apoy, ang pagbagsak, ang sigaw ni Hiraya, ang pagkamuhi sa mga mata nito. Hindi ito pwedeng mangyari ulit. Pumikit siya ng mariin at muling iminulat ang mga mata. Itinaboy ang multo ng nakaraan. Nakipagbuno siya sa mga kontrol. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw sa pagod, ngunit hindi siya bumitaw. At habang siya'y nakikipaglaban, isa pang alaala ang lumitaw. Si Lucio, sa hangar, isang araw bago ang aksidente. Nagtatanong. Masyadong maraming tanong. Saan nga ulit ang punta ni Kap bukas, Jean?
Anong oras eksakto ang alis niya? Yung deal sa Davao, tuloy na ba talaga yon? Mga tanong na nooy inakala niyang simpleng tsismis lang sa negosyo. Ngunit ngayon, sa konteksto ng lahat ng nangyayari, ang mga tanong na yon ay tila mga piyesa ng isang masamang palaisipan. Sabotahe. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang putok ng baril. Noon pa man, may maliit na bahagi sa kanya na nagdududa. Ngunit ibinaon niya iyon sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling pagkakasala. Ang distraction, ang kanyang kapabayaan. Mas madaling sisihin ang sarili kaysa tanggapin na mayroong isang halimaw na nagkukubli sa likod ng lahat. Ang halimaw na yon ay nasa eroplano ring ito. Gumalaw ang kanyang mga mata patungo sa isang maliit na monitor sa gilid na nagpapakita ng CCTV feed mula sa cabin. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng mga pasaherong nagpapanik at natagpuan niya ito, si Lucio Corpuz, nakaupo. Hindi nagsisigaw, hindi nagdarasal. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng takot. Ito ay nagpapakita ng matinding tensyon ng isang taong naghihintay ng resulta ng kanyang ginawa. Nakatingin ito sa labas ng bintana sa nasusunog na makina na para bang sinusuri kung naging matagumpay ba ang kanyang plano. Isang malamig na galit ang bumuhos sa buong katawan ni Jean. Ito na pala ang plano. Ulitin ang kasaysayan. Pumatay ng 200 tao para lang siguraduhing mananatiling nakabaon ang kanyang sikreto. Kinuha niya ang radyo, ngunit hindi ang para sa air traffic control. Ang kinuha niya ay ang para sa intercom ng cabin. Pinindot niya ito. "Diwa," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bakal na diin na hindi maririnig kanina. Isang boses ng isang taong mula sa pagiging biktima ay naging mangangaso. "Diwa, bantayan mong maigi si Lucio Corpuz. Huwag mo siyang hahayaang lumapit sa anumang pinto ng eroplano." Ang utos mula sa intercom ay kasing linaw ng isang kidlat sa gitna ng bagyo. Biglaan, tiyak, at nakatutok sa iisang tao. "Diwa, bantayan mong maigi si Lucio Corpuz. Huwag mo siyang hahayaang lumapit sa anumang pinto ng eroplano." Narinig ito ng lahat sa kanilang hanay. Napalingon si Hiraya kay Lucio Corpuz. Ang lalaki ay natigilan. Ang ekspresyon ng pagiging biktima sa mukha nito ay panandaliang naglaho, napalitan ng gulat at inis. Para itong isang aktor na biglang nakalimutan ng kanyang linya sa gitna ng isang mahalagang eksena. Mabilis na kumilos si Diwa. Sa kabila ng takot na malinaw pa ring nakaguhit sa kanyang mukha, isang bagong determinasyon ang pumalit dito. Sumenya siya sa 2 pang flight attendant. Ang kanilang mga tingin ay nagkasalubong, isang tahimik na kasunduan. Dahan-dahan silang nagposisyon sa magkabilang dulo ng aisle. Ang kanilang mga mata ay hindi na humihiwalay kay Lucio. Si Hiraya ay hindi makagalaw. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Bakit si Lucio? Si Lucio, ang mabait at matulunging negosyante, ang taong umalalay sa kanyang pamilya nung mga panahong wasak na wasak sila. Ang taong palaging nagsasabi kung gaano niya hinahangaan ang kanyang ama. Anong kinalaman niya rito? Nang mapansin ni Lucio na siya ang sentro ng atensyon, mabilis siyang nakabawi. Ang gulat sa kanyang muka ay napalitan ng isang malungkot na ngiti. Isang ngiti ng isang taong nasasaktan. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Hiraya. "Hiraya," sabi niya. Ang boses ay isang mahinang bulong, puno ng pekeng pakikiramay. "Nakikita mo ba? Nawawala na siya sa sarili. Sinisisi niya ang ibang tao para sa sarili niyang kabaliwan." Lumuhod siya ng bahagya para magpantay ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa, ngunit para kay Hiraya, tila mayroong isang malamig na kalkulasyon sa likod ng mga ito. "Katulad ng ginawa niya sa papa mo," dagdag ni Lucio.
Ang mga salita ay tila mga karayom na tumutusok sa pinakasensitibong bahagi ng puso ni Hiraya. Gumagawa siya ng mga kwento. Iyon ang ginagawa ng mga taong may kasalanan, Hiraya. Ibinabaling nila sa iba ang atensyon para pagtakpan ang sarili nilang kapabayaan. Ang mga salita ni Lucio ay tumagos sa kanya. Naalala niya kung paano naging anino si Lucio sa kanilang pamilya pagkatapos ng trahedya. Siya ang nag-asikaso ng ilang legal na bagay. Siya ang nagbibigay ng balikat na maiiyakan ng kanyang ina. Siya ang nagsasabi, "Magpakatatag ka, Hiraya. Ang hustisya ay makakamit din." Ang tiwala na ibinigay niya sa lalaking ito sa loob ng 10 taon ay isang matibay na pader. Ngunit ang pader na yon ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Dahil habang nagsasalita si Lucio, may napansin si Hiraya. Isang maliit na detalye na hindi dapat naroroon. Sa puting-puting kwelyo ng mamahaling business shirt ni Lucio, sa ilalim mismo ng kanyang panga, ay mayroong isang maliit na mantsa. Isang maitim, malangis na mantsa. Isang mantsa ng langis ng makina. Bakit magkakaroon ng ganitong mantsa ang isang negosyanteng tulad niya sa gitna ng isang flight? Ang tanong ay umikot sa kanyang isipan, isang nakakabahalang piraso ng palaisipan na hindi niya mailagay sa tamang lugar. Ang kanilang pag-uusap ay natigil ng isang flight attendant, si Diwa, ang lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Lucio. May hawak siyang isang maliit na bagay sa kanyang kamay. Isang pares ng maliit na pliers. Wire-cutting pliers. Iniabot ito ni Diwa sa harap ni Lucio. Hindi ito isang tanong, kundi isang akusasyon. "Sa inyo po ba ito, Sir Corpus?" Tanong ni Diwa. Ang boses ay matatag. "Nakita ko po kasing nahulog mula sa bulsa ninyo kanina noong nagkaroon ng malakas na pag-alog." Lahat ng sa kamam. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Lucio. Sa loob ng isang segundo lamang, ang maskara ay nahulog. Nakita ni Hiraya ang purong gulat at galit sa mga mata nito. Ang mga mata ng isang mangangaso na biglang natuklasan na siya na pala ang hinahanting. Ang pares ng pliers sa kamay ni Diwa ay hindi lang basta isang piraso ng metal. Para kay Hiraya, iyon ang huling piyesa ng isang napakasamang palaisipan. Ang mantsa ng langis. Ang kakaibang pagmamasid sa pakpak ng eroplano. Ang mga salitang puno ng lason na ibinubulong sa kanya. At ngayon, ito. Ang lahat ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang supernova ng masakit na katotohanan. Sinubukan ni Lucio na hablutin ang pliers mula sa kamay ni Diwa. Ngunit mas mabilis si Hiraya. Hinawakan niya ang kamay ng flight attendant. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na ipinulupot sa malamig na metal ng kagamitan. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagkalito, ay ngayon nagliliyab sa isang apoy na hindi pa niya naramdaman dati. Hinarap niya si Lucio. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit. "Bakit may ganito ka?" Tanong niya. Ang boses niya ay mahina, ngunit may bigat ng isang martilyo. Ang tanong ay tumama kay Lucio nang mas malakas pa sa isang sampal na wala ang lahat ng pagkukunwari. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Mula sa isang nag-aalalang kaibigan ay naging isang hayop na nasukol. "Bitawan mo yan!" Sigaw niya si sinusubukang agawin ng pliers. Ngunit hindi binitawan ni Hiraya. "Para putulin ng ano, Lucio? Para sirain ng ano? Katulad ng ginawa mo 10 taon na ang nakalipas?" Nang marinig ang mga salitang iyon, tuluyan nang nawala sa sarili si Lucio. Alam niyang tapos na ang laro. Kaya't gumawa siya ng bagong laro. Ang laro ng kaguluhan. Baliw na siya. Sigaw niya, hindi kay Hiraya, kundi sa mga pasaherong nakatingin sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot.
Tingnan nyo, kakampi niya ang kriminal na yan. Pinagtatakpan niya ang mamamatay tao. Itinuro niya si Hiraya at pagkatapos ay ang pinto ng cockpit. Gusto niya tayong lahat na mamatay. Ito ang kanyang paghihiganti. Huwag kayong maniwala sa kanila. Ang mga salita ay parang apoy na kumalat sa tuyong damo. Ang takot ng mga pasahero ay nangangailangan ng mapagbubuntunan at ibinigay ito ni Lucio sa kanila. Ang ilan ay nagsimulang tumayo. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng galit at pagpapanik. Buksan ang pinto, sigaw ng isang lalaki. Ilabas niyo siya dyan, sigaw ng isa pa. Ang sitwasyon ay papalapit sa isang riot. Nagsimulang maglapitan ng mga tao. Ang kanilang pinagsamang takot ay nagiging isang mapanganib na puwersa. At sa gitna ng papalaking kaguluhan, muling narinig ang boses mula sa intercom. Ang boses ni Jean. Kalmado pa rin, ngunit merong bagong diin ng pagmamadali. Malapit na tayong maglanding. Ito na ang pinakamapanganib na parte. Magtiwala kayo sa akin. Magtiwala kayo sa akin. Ang mga salitang yon ang nagbigay kay Hiraya ng lakas na kailangan niya. Sa loob ng 10 taon, nagtiwala siya sa maling tao. Nagtiwala siya sa isang nangiti na may nakatagong lason. Ngayon, oras na para itama iyon. Tumayo siya ng tuwid. Hinarap niya hindi lang si Lucio, kundi ang lahat ng pasaherong galit. Tumigil kayo. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa ibabaw ng lahat ng ingay. Natahimik ang lahat. Nagulat sa kanyang biglaang katapangan. Ang lalaking nasa loob ng cockpit, sabi niya, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Ay hindi ang ating kalaban. Itinuro niya si Lucio. Ang kanyang kamay na may hawak na pliers ay hindi nanginginig. Siya ang kalaban nating lahat. Tumingin siya sa mga mata ng bawat pasahero. Ang piloto ang pag-asa natin, hindi siya. Maniwala kayo sa kanya. Ang kanyang mga salita ay tila gumising sa ilan. Ngunit bago pa man maproseso ng lahat ang nangyayari, sa kanyang huling desperadong galaw, sumugod si Lucio, ngunit hindi papunta kay Hiraya. Mabilis niyang hinablot ang isang batang flight attendant na nakatayo malapit sa kanya. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa leeg nito, ginagawa itong panangga. Mula sa kanyang bulsa, mabilis niyang dinukot ang isang mamahaling metal na ballpen at itinutok ang dulo nito sa lalamunan ng babae. Buksan mo ang pinto, dalisay! Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay isang nakakatakot na maskara ng kabaliwan. Buksan mo ang pinto o mamamatay siya! Ang sigaw ni Lucio ay tumago sa bakal na pinto ng cockpit. Isang tinig na puno ng kabaliwan at desperasyon. Narinig ni Jean ang lahat. Ang pag-hostage, ang banta. Ang mundo sa labas ng pintong iyon ay nagiging isang maliit na impyerno at siya ay nakakulong sa sarili niyang bersyon nito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat mula sa mga kumikislap na ilaw ng warning panel patungo sa runway lights na bahagya ng makita sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Napakabilis nilang bumabagsak. Masyadong mabilis. Sa isang makina lang. At sa ganitong panahon, ang paglapag na ito ay hindi lang mahirap. Ito ay halos isang pagpapakamatay. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Ang gulo sa cabin ay isang bombang malapit nang sumabog. Kailangan niyang tapusin ito. Ngayon na. Mayday? Mayday, Mayday, this is Amihan Air 5 Juliet 817. Sabi niya sa radyo. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng kaguluhan sa kanyang dibdib. Engine failure, cabin emergency. On final approach, runway 06. We are landing now. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon na sa sayaw ng kamatayan sa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay at paa ay kumikilos ng may perpektong koordinasyon, isang memorya ng katawan na hindi kinalimutan ng 10 taong pagpapahinga.
Pilit niyang iwinawasto ang eroplano laban sa malakas na hangin na humahampas mula sa gilid, isang puwersa na pilit silang itinataboy palayo sa runway. Habang nakikipagbuno siya sa eroplano, ang kanyang isip ay nasa labas. Kasama ni Hiraya, narinig niya ang boses nito kanina. Isang boses na nagtatanggol sa kanya. Ang tunog na yon, ang biglaang pagtiwala sa gitna ng impyerno, ay nagbigay sa kanya ng isang lakas na hindi niya akalaing mayroon pa siya. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang iligtas sila para marinig niya ulit ang boses na yon sa isang lugar na tahimik at payapa. Sa cabin, nakita ni Hiraya ang pagkakataon habang ang atensyon ni Lucio ay nakatuon sa pinto ng cockpit. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Nagsimula siyang magsalita. Ipinagmamalaki ka sana niya. Sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay malinaw sa gitna ng tensyon. Napalingon si Lucio sa kanya, naguguluhan. Ano ang sinasabi mo? Si Papa? Sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tinig ay matatag. Itinuring kanyang kaibigan, halos kapatid, pero nilinlang mo siya. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Lucio. Isang ngisi ng purong kasamaan. Ang papa mo ay isang sentimental na hangal, sabi niya. Ang boses ay puno ng paghamak. Masyado siyang mabuti para sa mundong ito. Masyadong matapat. Ako? Praktikal ako. Nakita ko ang isang pagkakataon at kinuha ko ito. Madali lang siyang paikutin. At ang batang henyo niya? Tumawa siya ng mapakla. Tumingin sa pinto ng cockpit. Mas madali pa. Isang maliit na distraction lang at lahat ng sisi ay napunta sa kanya. Perpekto. Ang pag-amin. Ang bulok na katotohanan na lumabas mismo sa bibig ng halimaw. Narinig ito ng lahat. Ang mga pasaherong malapit ay napasinghap sa gulat at galit. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang isang malakas na pag-alog. Brace for impact! Sigaw ni Diwa. Sa cockpit, ibinuhos na ni Jean ang lahat. Ang mga gulong ng eroplano ay sumayad sa runway nang may nakakatakot na lakas. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong katawan ng eroplano. Ang metal ay umigkas at umungol. Ang mga bagahe ay nagsiliparan. Ang biglaang impact ang siyang kailangan nila. Nawalan ng balanse si Lucio. Ang kanyang pagkakahawak sa flight attendant ay lumuwag. Sa isang iglap, kumilos si Diwa at ang dalawang matipunong pasahero na kanina pa naghihintay ng pagkakataon. Itinulak nila si Lucio ng buong lakas. Bumagsak ito sa sahig. Bago pa man ito makabangon, dinagana na siya ng mga ito. Pinipigilan ang kanyang bawat galaw. Sa labas, ang eroplano ay dumudula sa basang runway sa napakabilis na takbo. Ang mga preno ay umuungol sa protesta. Pilit itong iwinawasto ni Jean. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dulo ng runway na papalapit ng papalapit. Hinto! Hinto! Hinto ka na! Bulong niya. At sa wakas, pagkatapos ng isang napakahabang sandali na tila isang kawalang hanggan, ang dambuhalang ibon na bakal ay huminto. Ang natira na lang ay ang tunog ng malakas na ulan sa labas, ang walang tigil na alarma, at ang sabay-sabay na paghinga ng 200 taong muling nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng cockpit. Lumabas si Jean. Ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang mukha ay maputla sa pagod. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. At ang kanyang mga mata, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ay naghahanap ng iisang mukha lamang. Ang mga mata nila ni Hiraya ay nagtagpo sa pagitan ng kumikislap na mga pulang ilaw ng eroplano at ng papalapit na asul na ilaw ng mga ambulansya at pulis. Ang mundo ni Hiraya ay lumiit at nag-focus sa iisang tao. Si Jean. Nakatayo siya roon,
Nakasandal ng bahagya sa gilid ng pinto ng cockpit. Tila ba yun na lang ang pumipigil sa kanya na bumagsak. Ang kanyang buhok ay bagsak at basa sa pawis. Mayroong maliit na hiwa sa kanyang noo na hindi niya napansin kanina. Ngunit ang kanyang mga mata, sa kabila ng matinding pagod ay buhay at nakatitig ang mga iyon sa kanya. Walang salitang namagitan sa kanila, hindi kailangan. Sa tingin na yon, nakita ni Hiraya ang lahat. Ang 10 taon ng pasanin, ang sakit ng akusasyon, ang bigat ng responsibilidad. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay na hindi niya inaasahan, isang uri ng pag-aalala na para lamang sa kanya. Ang katahimikan ay binasag ng malalakas na kalabog mula sa labas. Ang mga emergency exit ay binuksan ng mga rescue personnel. Agad na pumasok ang mga pulis, ang kanilang mga boses ay matatag at puno ng awtoridad, nagbibigay ng kaayusan sa kaguluhan. Dahan-dahan lang po, walang tulakan. Mabilis nilang nilapitan si Lucio, na hawak pa rin ng 2 pasahero. Habang pinupusasan, nagwala ito. Hindi pa tayo tapos, Dalisay. Sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng galit na galit. Ako pa rin ang mananalo. Ako pa rin. Ang kanyang mga salita ay walang bigat. Mga ingay na lang ng isang talunang desperado. Walang pumansin sa kanya. Hinila siya palabas ng eroplano. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nilamon ng ingay ng ulan at mga sirena. Pagkatapos, ang atensyon ng mga pasahero ay bumaling kay Jean, isa-isa. Habang sila ay ginagabayan palabas ng eroplano, humihinto sila sa kanyang harapan. Ang mga mukhang kanina lang ay puno ng panghuhusga at galit ay napalitan na ngayon ng hiya, paghanga, at higit sa lahat, pasasalamat. Isang matandang babae ang humawak sa kanyang kamay. Salamat, iho. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Isang negosyanteng lalaki ang tumango sa kanya ng may respeto. You're a hero, sir. Ngunit ang pinakatumatak kay Hiraya ay ang eksenang sumunod. Isang ama na may kargang maliit na anak na babae ang lumapit. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito kay Jean, pagkatapos ay sa kanyang anak, at yumuko ng bahagya. Isang tahimik na pagkilala, isang pasasalamat na mas malalim pa sa anumang salita. Hindi nagsalita si Jean, tumango lang siya sa bawat isa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Hiraya, na para bang siya ang anchor nito sa gitna ng nagbabagong agos ng mga pangyayari. Nang sa wakas ay nabawasan na ang tao, isang paramedic ang lumapit sa kanila. Sir, ma'am, kailangan po nating suriin kung meron kayong injuries. Dinala sila sa isang ambulansya na ginawang temporaryong medical station. Pinaupo sila sa gilid, magkatabi. Ang lamig ng gabi ay nagsimulang tumagos sa kanilang mga damit, kaya't isang rescuer ang naglagay ng makapal na thermal blanket sa balikat nilang dalawa. Ang kanilang mga braso ay nagdikit. Hindi nagsalita si Hiraya, hindi rin nagsalita si Jean. Nakaupo lang sila roon, nakatingin sa magulong eksena sa kanilang harapan. Ang eroplano, ang mga bumbero, ang mga pulis, habang ang kanilang mga isipan ay nasa isang lugar na malayo. Isang lugar 10 taon sa nakaraan. Napakaraming gustong sabihin ni Hiraya. Patawad. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa'yo. Patawarin mo ako sa 10 taon ng pagkamuhi. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas. Tila ba ang bigat ng mga ito ay sapat na para malunod siya? Kaya't sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan, marahan, iniangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Jean na nakapatong sa stretcher. Ang balat nito ay malamig at nanginginig ng bahagya, ngunit malakas ang pagkakahawak nito. Hindi niya ito inalis. Sa halip,
Ang mga daliri nito ay dahan-dahang ipinulupot sa kanya, isang tahimik na pagtanggap. Sa gitna ng lahat ng ingay, sa gitna ng kanilang magulong mundo, sa simpleng pagdikit ng kanilang mga kamay, natagpuan nila ang isang sandali ng katahimikan. Isang unipormadong opisyal mula sa Aviation Authority ang lumapit sa kanila. Ang mukha ay seryoso. Hindi niya pinansin si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Gin. "Captain Dalisay," sabi ng lalaki. Ang paggamit sa titulong iyon ay malinaw na sinadya. "The board wants to talk to you." Ilang linggo na ang lumipas mula sa gabing iyon, ngunit para kay Gin, ang ugong ng makina at ang sigawan ng mga pasahero ay paminsan-minsan pa ring bumabalik sa kanyang mga panaginip. Ang pinagkaiba lang, hindi na siya nagigising na may bigat sa dibdib. Sa halip, ang huling imaheng natatandaan niya bago magising ay ang paghawak ng isang kamay sa kanya, isang mainit, pamilyar na kamay na nagpapahiwatig ng pag-asa. Ang imbestigasyon ay mabilis na natapos. Ang testimonya ng halos 200 pasahero, kasama na ang buong cabin crew at ang pag-amin mismo ni Lucio, ay hindi nag-iwan ng anumang duda. Ang pangalan ni Hangin Dalisay ay ganap na nalinis. Ang kapabayaan na ikinabit sa kanyang pangalan sa loob ng isang dekada ay nabura. Napalitan ng katotohanang siya pala ay isa ring biktima. Ang Amihan Air, kasama ang Aviation Board, ay nag-alok sa kanya ng formal na paghingi ng tawad at isang imbitasyon na hindi niya inasahan. Ang bumalik sa paglipad bilang isang kapitan. Ngunit bago niya harapin ang bukas, meron pa siyang isang nakaraan na kailangang balikan. Nakatayo ngayon si Jean sa harap ng isang puntod sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng Maynila. Ang damo ay bagong gupit at ang hangin ay sariwa. Sa lapida, nakaukit ang isang pangalan na mayroon pa ring kakayahang magpadama sa kanya ng pinaghalong paghanga at sakit. Cap Eduardo sa Montefalco. Ang langit ay tahanan, hindi hangganan. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilapag ang isang solong tangkay ng puting rosas sa ibabaw ng malamig na marmol. "Patawad, sir." Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ihip ng hangin. Ang salitang patawad ay may dalang maraming kahulugan. Patawad dahil sa loob ng 10 taon, isang bahagi sa kanya ang naniwalang nagkulang siya. Patawad dahil hindi niya kaagad nakita ang kasamaan ng taong nagtraidor sa kanila. At patawad dahil minahal niya ang anak nito, kahit alam niyang hindi maaari. At salamat, dagdag niya. Salamat sa lahat ng itinuro niyo. Ginamit ko po. Itinawid ko sila. Tumayo siya at huminga ng malalim. Pakiramdam niya, isang malaking kadena ang natanggal sa kanyang puso. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na, sa nakalipas na mga linggo, ay naging musika sa kanyang tainga. Napalingon si Jean. Nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ilang metro ang layo. Si Hiraya, hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang buhok nito ay hinahangin. Wala na ang tigas at talim ng isang CEO sa kanyang anyo. Ang nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay ang Hiraya na minsan niyang nakilala bago pa man sila wasakin ng trahedya. Dahan-dahan itong lumapit. Bawat hakbang nito ay tila maingat, na para bang natatakot, na baka isa lang siyang ilusyon na maglalaho. "Ako," sabi ni Hiraya nang makalapit ito. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Ako ang dapat humingi ng tawad, Jean. Sa 10 taon. Sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng inisip ko. Patawarin mo ako." Ang mga salitang yon, ang mga salitang pinangarap niyang marinig, ngunit hindi niya inakalang sasabihin nito, ay tumama sa kanya ng may kakaibang bigat. "Wala kang kasalanan, Hiraya," sagot niya. Ang kanyang puso ay puno ng isang emosyon
na matagal na niyang kinalimutan. Nasaktan ka. At ako ang naging mukha ng sakit na yon. Naiintindihan ko. Naglakad sila ng sabay, papalayo sa puntod. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang komportableng pag-unawa. Hindi ko alam kung paano ka nagtiis, sabi ni Hiraya, tumitingin sa malayo. Dahil kailangan, simpleng sagot ni Jin. At dahil mayroon akong isang bagay na pinanghahawakan. Huminto siya sa paglalakad at humarap dito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi ako tumigil. Kahit minsan, sa loob ng 10 taon, hindi ako tumigil. Hindi na kailangang sabihin ni Jin kung ano ang tinutukoy niya. Nakita ito ni Hiraya sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal na hindi namatay. Ang pagmamahal na nagtiis sa kabila ng pagkamuhi, distansya, at panahon. Isang nasang ngiti, isang totoong nangiti. Ang unang beses na nakita ni Jin sa loob ng 1 dekada, ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. May mga luhang namuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Alam ko, bulong nito. Ang pag-amin na yon ay sapat na. Para sa ngayon, sapat na yon. Pwede ba tayong magsimula muli? Tanong ni Jin, ang tanong na 10 taon niyang itinago sa kanyang dibdib. Bilang, tayo. Walang nakaraan. Walang multo. Tayo lang. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, dahan-dahan siyang tumango. 1 beses. At sa simpleng galaw na yon, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. 1 taon. 1 taon na ang lumipas, ngunit ang pakiramdam ng pagsakay sa eroplano ay hindi na kailanman magiging pareho para kay Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang dahilan. Ang takot na dating kumukurot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mainit na kagalakan. Ang dilim ng isang rumaragasang bagyo ay napalitan ng maningning na sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Naglalaro sa ibabaw ng malalambot at puting-puting ulap sa ilalim nila. Ang hangin sa loob ng cabin ay hindi na amoy takot at pawis, kundi amoy ng bagong pag-asa at sariwang kape. Lumingon siya sa paligid. Ang Flight 5J8017 ng Amihan Air ay puno na naman. Ngunit ang mga mukha ng pasahero ngayon ay panatag at masaya. Ang ilan ay natutulog, ang iba ay nagbabasa, ang iba naman ay masayang nag-uusap. Isang normal na araw. Isang perpektong araw para lumipad. Isang mainit na kape para sa pinakamandang pasahero ng kapitan. Napangiti si Hiraya bago pa man lumingon. Diwa, you're spoiling me. Si Diwa Salazar, na ngayon ay hindi lang basta head flight attendant, kundi isa na sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, ay naglapag ng 1 tasa sa kanyang harapan. Ang uniforme nito ay pareho pa rin, ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay mas totoo na, mas maligaya. Naku, hindi ako yon. May nag-request lang, sagot ni Diwa, sabay kindat. Sabi niya, baka raw kailangan mo ng pampagising. Baka raw kasi masyado kang kinikilig dyan at makatulog ka sa sobrang saya. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sira ka talaga. Tumawa si Diwa. Bakit? Bakit? Hindi ba totoo? Tingnan mo nga ang sarili mo. 1 taon na ang nakalipas pero para ka pa ring teenager na first time makita ang crush niya. Tumingin si Hiraya sa unahan, sa direksyon ng cockpit. Hindi naman kasi araw-araw na ang piloto mo ay siya. Ang siya na yon ay si Kapitan Hangin Dalisay. Ito ang kanyang unang opisyal na paglipad bilang kapitan ng Amihan Air. Ang kanyang pagbabalik. At pinili niyang gawin ito sa parehong flight number, sa parehong ruta na para bang sinasadyang baguhin ang isang masamang alaala at palitan ito ng isang magandang simula. At sa espesyal na araw na ito, hindi si Hiraya nakaupo sa regular na business class.
Isinaayos ni Jean na mabigyan siya ng jump seat, isang maliit na upuan sa likod mismo ng cockpit, na karaniwang para sa mga crew o aviation officials, isang pribilehiyong para lamang sa kanya. Maya-maya, bahagyang bumukas ang pinto ng cockpit, sumilip ang co-pilot. "Ma'am Hiraya, sandali lang daw po." At pagkatapos, nakita niya si Jean. Ang kupasing jacket at malungkot na mga mata ay wala na. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang lalaking buong-buo. Ang puting uniforme ng kapitan ay tila isinukat para sa kanya. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang buhok ay maayos na nakagupit, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang paraan na hindi pa nakikita ni Hiraya dati. Puno iyon ng kumpiyansa, kapayapaan, at isang pagmamahal na nakatutunaw. Tumingin ito sa kanya. Hindi ito nagsalita, ngunit ang nangiti nito ay nagsabi ng lahat. Isang ngiti na para lamang sa kanya. Isang pribadong sandali sa gitna ng daan-daang tao. Itinaas nito ang kanyang kamay at marahang idinikit sa salamin na naghihiwalay sa kanila. At ginaya naman ito ni Hiraya. Sa isang iglap, ang mundo sa paligid nila ay naglaho. Ang pinto ay muling sumarado. Ilang sandali pa, isang pamilyar na boses ang narinig sa intercom. Ang boses na minsan ay naging hudyat ng panganib, ngunit ngayon ay tunog ng tahanan. "Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Amihan Air at ng inyong flight crew, ako po ang inyong kapitan, Hangin Dalisay." Narinig ni Hiraya ang mahinang palakpakan mula sa ilang pasahero na nakakilala sa pangalan. Napangiti siya. Maligayang pagdating sa Flight 5J8117, pagpapatuloy ni Jean, ang kanyang boses ay mainit at puno ng kasiguraduhan. Patungong Maynila at patungo sa isang bagong simula. Ang huling mga salita ay ibinulong nito na may bahagyang pagbabago sa tono. Isang lihim na mensahe na alam ni Hiraya ay para lamang sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang kanyang puso ay umaapaw sa saya. Sumandal siya sa kanyang upuan at tumingin sa labas ng bintana. Ang kalangitan ay isang perpektong bughaw na karagatan. Sa ibaba, ang mga ulap ay parang mga bundok ng bulak na maaari mong lakaran. Dito, sa taas ng mundo, sa lugar na minsan niyang kinatakutan, natagpuan niya ang pinakamatinding kapayapaan. Ang Hiraya niya, ang kanyang pangarap, ay hindi pala ang tagumpay sa negosyo o ang paghihiganti. Ang pangarap niya pala ay ito, ang kapayapaang dulot ng pagpapatawad, ang kaligayahang dulot ng pag-ibig. Habang siya ay nakatingin sa labas, muling lumapit si Diwa, ngunit wala na itong dalang tasa. Isang maliit, nakatuping piraso ng papel ang iniabot nito sa kakanya. "Pinabibigay ng piloto," sabi ni Diwa. Hindi maitago ang kilig sa kanyang boses. Kinuha ito ni Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito. Sa loob, isang pamilyar na sulat kamay ang nakasulat. 5 salita lamang, ngunit naglalaman ito ng isang buong kinabukasan. "Will you be my co-pilot in life?" Ang mga salita sa papel ay sumayaw sa harap ng mga mata ni Hiraya. Isang tanong na hindi nangangailangan ng mahabang pag-iisip. Isang tanong na ang sagot ay matagal nang nakasulat sa kanyang puso. Kinuha niya ang ballpen mula sa kanyang bag. Sa ilalim ng tanong ni Jean, sa nanginginig ngunit desididong sulat kamay, isinulat niya ang isang salita. Ang nag-iisang salita na mahalaga. Oo. Itinupi niyang muli ang papel at iniabot pabalik kay Diwa, na naghihintay ng may ngiti sa mga labi. Walang salitang namagitan sa kanila, isang tingin lang ay sapat na. Mabilis na bumalik si Diwa sa unahan at ipinasok ang papel sa ilalim ng pinto ng cockpit. Ilang sandali pa, narinig ni Hiraya ang isang mahinang tawa mula sa intercom. Isang tawa na puno ng purong kagalakan at ginhawa
na mabilis ding pinutol na para bang hindi sinasadya. Ang maliit na tunog na yon ay nagdulot ng isang alon ng init sa buong katawan ni Hiraya. Isang kaligayahang hindi niya naramdaman kailanman. Sa loob ng cockpit, hawak ni Jin ang papel. Tinitigan niya ang salitang oo, na para bang iyon ang pinakamagandang salita sa buong mundo. Sa isang iglap, ang bigat ng nakaraan, ang sakit ng 10 taon, ang takot sa gitna ng bagyo, lahat ay naglaho. Napalitan ito ng isang magaan na pakiramdam na para bang ang eroplanong minamaneho niya ay hindi na kailangan ng makina para lumipad. Ang hangin sa loob niya, ang hangin na minsay naging isang marahas na buhawi ng kalungkutan at galit, ay sa wakas naging isang banayad at payapang simoy. Isang hangin na nakahanap na ng direksyon, isang hangin na sa wakas ay uuwi na. Ang paglapag sa Maynila ay perpekto, makinis, payapa. Kabaligtaran ng paglapag nila 1 taon na ang nakalipas. Habang ang mga pasahero ay pumapalakpak, nakatingin lang si Hiraya sa labas ng bintana sa asul na kalangitan. Ang lugar na minsan ay naging testamento ng kanyang pinakamalaking takot ay ngayon naging simbolo na ng kanyang walang hanggang pag-asa. Ilang araw ang lumipas. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Puerto Calinaw, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang kalangitan ay isang obra maestra ng kulay kahel, rosas at lila. Naglalakad sina Jin at Hiraya sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay nilalaro ng papalapit na mga alon. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang mga daliri ay magkasalikop na para bang hindi na kailanman maghihiwalay. Hindi ko akalain na makakabalik tayo rito ng ganito, bulong ni Hiraya. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Jin. Ako rin, sagot ni Jin. Hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Pero siguro, kailangan lang talaga nating dumaan sa pinakamatinding bagyo para makita ang pinakamagandang paglubog ng araw. Huminto sila sa paglalakad at hinarap ang karagatan. Tahimik nilang pinanood ang unti-unting paglamon ng dagat sa araw. Isang pang-araw-araw na milagro na ngayon ay may mas malalim na kahulugan para sa kanila. Ang Hiraya ko dati, pag-amin ni Hiraya, ay ang maging matagumpay, ang patunayan sa mundo at sa sarili ko na kaya kong bumangon. Pero habang tinutupad ko yon, hindi ko namalayan na nagiging bato na pala ang puso ko. Tumingin siya kay Jin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang totoong pangarap, ang kapayapaan, ang pagpapatawad. Ito. Itinaas niya ang kanilang magkahawak na kamay. Ito pala ang pangarap. Ngumiti si Jin. Inangat niya ang kamay nito at marahang hinalikan. At ikaw, sabi niya, ikaw ang naging tahanan ng hangin na matagal nang naliligaw. Hindi na nila kailangan pa ng maraming salita. Sa paglubog ng araw, sa harap ng walang katapusang karagatan, sa yakap ng isa't isa, natagpuan nila ang kanilang wakas at ang kanilang bagong simula. Ang kanilang hinaharap ay kasing lawak ng kalangitan sa kanilang harapan. Puno ng mga ulap ng pagsubok, marahil, ngunit laging may pangako ng sikat ng araw. Ang mahalaga, liliparin nila ito ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Jin at Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama sila. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, saksi ako sa bigat ng kanilang mga pasanin at sa lakas ng kanilang pag-ibig. Naramdaman ko ang lamig ng kanilang kalungkutan sa gitna ng unos at naramdaman ko rin ang init ng pag-asang unti-unting sumisibol sa kanilang mga puso. Ang kwento ni Jin at Hiraya ay isang paalala sa ating lahat na ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Ito ay isang patunay
na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa mga bagyo ng nakaraan. Sa halip, ito ay nagiging mas matatag dahil dito. At higit sa lahat, ito ay isang pangaral na kahit gaano pa kadilim ang ulap, laging may sisikat na araw ng bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kanilang kwento? Anong bahagi ang nagpaiyak, nagpakilig, o nagbigay inspirasyon sa inyo? Ang inyong mga saloobin at komento ang nagsisilbing ilaw at inspirasyon sa aking pagsusulat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento ng puso, nagmamahal. Pusong Pinoy Tales.